God's final messenger is Jesus. God's final message or word is Jesusness, the essence of Jesus, the spirit of Jesus, the teaching of Jesus, the life of Jesus, the message of Jesus is Jesusness, being like Jesus. Sabi nila, Christ-likeness. Measure and filter all words, all religious and spiritual teachings by and through the words of Jesus. Bakit? Kasi siya ang God's final word. Paulit-ulit tayo na ipinapakita ang illustration na ito na ang lahat ng katuruan ng mga propeta, mga nauna sa kanya, mga sumunod, mga kasabay niya, lahat ng katuruan ng yan ay salain sa Jesusness filter, sa Jesus filter, sa pamantayan, panukatan ni Jesus. Yung papasa, yung lulusot sa Jesus filter, patuloy na pag-aralan, ituro, ipamuhay. Pero yung hindi na, yung canceled na, yung outdated na, yung expired na, dahil sa bagong katuruan ni Jesus, ilagay na sa library, ilagay na sa file. Paulit-ulit tayo dahil mahalaga ang teaching na ito. Kasi maraming mga taong akala nila na Christian sila. Pero 90% ng katuruan na pinaniniwalaan at pinapangaral nila ay hindi naman si Jesus. Iba. Nakahalo lang sa konting motif ng Jesusness, pero actually Pharisees ang katuruan. Meron lamang parang cover ni Jesus, pero ang laman ay Pharisee. Teachers of the law and Pharisees ang content. Kaya paulit-ulit tayo kasi ganito kahalaga yun. Habang hindi natin nauunawaan ang Jesusness na ipapamuhay ang tunay na katuruan ni Jesus, hindi darating yung pangakong peace and rest. Patuloy na guilt, patuloy na fear, patuloy na feelings of inadequacy, patuloy na panghuhusga sa sarili at sa kapwa, at patuloy na takot ang sasakmal sa ating lahat. Kaya napakahalagang tunay na maunawa ang mensahe ni Jesus. Of course, ang mensahe ni Jesus is love, forgiveness, grace. Alam na nating lahat yan. Gasgas na nga yan memoryado ng lahat. Pero, naintindihan ba talaga na pamuhay ba talaga? Magandang dekorasyon yan sa church. Magandang dekorasyon sa ating mga Bible studies, sa ating mga turuan, yung love, yung peace, yung rest, yung forgiveness, yung grace. Pero, gaano kalalim talaga pinapayagan natin ito'y mag-ugat sa ating buhay? O pang-ibabaw lang? At ang ilalim, ang may ugat na malalim, Pharisees, teachers of the law, fear, control, judgment. Ganun kahalaga. Kaya nawa ay talagang pagtiyagaan natin ulit-ulitin ito at huwag pagsawaan kasi hindi nakakasawa ang Jesusness. Jesus revised what you call the Old Testament or Jewish teachings, reinterpreted Old Testament and Jewish teachings or the law and replaced the law with grace. Madalas nating sabihin yan, memorize yan, paulit-ulit, pero talaga bang ina-appreciate natin na pinalitan na ni Jesus ang kautusan. Pinalitan niya ng kabaitan, pagpapatawad, pag-ibig
ng Diyos. Pag sinusukat natin ang sarili at ang kapwa natin, sinusukat ba natin by God's unconditional love? Therefore, we accept ourselves and others? O sinusukat natin ang sarili by the measures of the teachers of the law and Pharisees? Therefore, maraming bagsak, marami tayong kinakancel, marami tayong nire-reject. Alin talagang pamantayan ang umaandar sa ating buhay? Matthew 19:8-9, sumagot si Jesus, "Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit hindi ganon sa pasimula." Malinaw sinasabi ni Jesus, kahit yan pinahintulutan ni Moses, hindi yan ang original intent ng God. Hindi talaga yan ang dati, ang nauna pa. Hindi yan ang luma pa. Kundi talaga lang nagkaroon mga accommodations ng panahon ni Moses. The law of Moses departed from the original intent in this particular case. So Jesus brings things back to pre-Mosesness. Yung bago, umiral ang law ni Moses, ano talagang umiiral? Di love, di grace. At iba pang mga pamamaraan na obviously because of the cultural needs, because of the political and even military needs of Israel, nagbigay si Moses ng maraming mga kautusan na bagay sa kanilang panahon, sa kanilang pangangailangan, pero hindi para sa lahat ng panahon at sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar. Kaya si Jesus, in-update niya ang law. Ginawa niyang grace. 2 John 1:5, hinihiling ko sa iyo na magmahalan tayong lahat. Hindi ito bagong utos, kundi isang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na. So, nililinaw dito na 2 John, hindi naman new command talaga ang love eh. Dati ng love yan, dati ng utos, pero nakalimutan. Bakit nakalimutan? Kasi ang umiral law. Pagka pinairal mo law, ang iiral siyempre, legalism, kahigpitan. Lady Justice, may piring ang mata, walang mamahalin yan. Pag kailangan tagayin, tatagayin. Kaya, nagkaroon ng ganong crisis. Nawalan, nabawasan, halos lumipas ang love at puro na lang judgment, puro punishment ang laman ng utak ng mga tao. Kaya sabi niyang 2 John 1:5, hindi naman bago ang love eh. Dati na. Nire-revive lang natin dahil sobrang nalimutan. So, Jesus brings things forward to post-Mosesness into Jesusness. Naiba na ang takbo ng panahon, ang lakad ng mga bagay nung dumating si Jesus. Naging Jesusness na ang lakad, hindi na Mosesness. Kasi kung Mosesness din lang ang ipagpapatuloy, ba't pa dumating si Jesus? Bakit pa nagsakripisyo si Jesus? Bakit pa namatay si Jesus kung itutuloy din lang ang Mosesness? Ang lahat ng yan, binayaran niya ng kanyang buhay para yung Jesusness, yung love, yung grace, yung forgiveness, yung unconditional acceptance, yung peace and rest that it brings, yun ang ma-enjoy ng mga anak ng Diyos. Mosaic ordinances departed from the original intent of God. Focus on the outward, literal, formal letter of the law more than on the essence and spirit of the law. The Mosaic ordinances, the law, became like idols. Halos naging idol na talaga yung law. Hindi lang naman mga bato o chalk o drawing ang idol eh. Dahil anything na pumapalit sa Diyos, idol yun. Eh, napalitan na ng law yung love ng God. Napalitan na ng strictness, napalitan na ng rejection of others. So, yun naging idol na. Matthew 5:21-22, narinig ninyo na sinabi sa inyo mga ninuno, huwag kayong papatay, which is an outward act. Panlabas yan, nagawa. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, patuloy ni Jesus, ang sino mang napopoot, this is an inward thought, sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. So kay Jesus, hindi lang yung outward killing ang dapat ay panagutan, kundi yung thought of anger, of hatred inside one's heart or mind, yun din ay the same as killing people with an outward act. Jesus extended the concern from the outward manifestation of anger to its inward form. Kay Jesus, mas mahalagang itama ang kalooban, ang saloobin sa halip na panlabas na gawa lamang.
At malinaw na ang mga Israelites sa panahon ni Jesus, puro panglabas na lang ang pinahalagahan. Panglabas sa pakita ng kabanalan, panglabas sa pananalangin, panlabas at pagpapakitang taong kabutihan at charity. Kaya sabi ni Jesus, baliwala lahat yan. You better do things in secret where God and only God is your audience. Then God will reward you. Matthew 5:27-28. Nariyan ninyo sinasabi, huwag kang mangangalon niya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae na may pagnanasa ay nangalon niya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Here, Jesus extends the concern from the outward manifestation of adultery, of lust, to its inward form, desire. Jesus broke Jewish and Old Testament law and traditions, or affirmed some who did. Kung tutuusin, marami talagang sinuway si Jesus na Old Testament laws. Tapos sasabihin ng iba, ipagpipilitan nila yung sabi ni Jesus na, I did not come to abolish the law, but to fulfill it. But in actual practice, Jesus abolished many of them. Jesus did not fulfill, but actually broke many of those laws. Tulad ng sa Sabbath, ang linaw-linaw niya, dietary laws. So anong ibig sabihin ng I came not to abolish the law, but to fulfill the law? We have a full message on that topic. Palagay ko ang pamagat nun fulfill the law. So kung gusto natin pag-usapan yan, balikan nyo na lang yung message na yun. Salamat sa technology at pwedeng balikan. Hindi naman yun ang topic natin ngayon. So forward tayo sa ating pinag-uusapan. Matthew 12:1-4. Isang araw ng pamamahinga, dumaan si Jesus at triguhan. Nagugutom ang kanyang mga alagad noon, kaya sila'y kumuha ng mga butil ng trigo at kumain yon. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, tingnan mo ang ginagawa ng mga alagad. Mahigpit niyang ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga. Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos, kumain ng tinapay na handog, at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan ang ginawa nila sapagkat ang mga pari lamang ang may karapatang kumain yon. Pinakita dito ni Jesus, labag yan sa kautusan, pero yung mga pari lang naman ang very, very concerned sa mga kautusan na yan. Hindi naman pinagalitan ng Diyos si David dahil doon. Hindi naman siya pinarusahan. Jesus introduced ideas that were new or unprecedented in Judaism. At sabi niya, tahasan sa Matthew 12:12. It is lawful to do good on the Sabbath. Yan bang ibig sabihin ng I came to fulfill the law? Yes, Jesus came to fulfill the spirit of the law, which is to love, which is to extend God's grace to people. That's the spirit, that's the purpose of the law. Pero yung mga Israelites, ang naging obsession na nila is the letter of the law. How to obey it to the letter, literally, and how to implement it, even if it's cruel to do so, and even to stone people to death when they break the law. So sabi ni Jesus, lawful to do good on the Sabbath. Kasi sa mga Israelites, good or bad, it is unlawful to do anything during the Sabbath. Mark 7:18-19. Tanong ni Jesus, hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain ipinapasok niya sa kanyang bibig? Sapagkat hindi naman yan pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan. At pagkatapos ay idinudumi. Sa ganitong paraan ay pinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin. O yan ba ang ibig sabihin ng I came to fulfill the law? Not one dot, not one iota will perish unless it is fulfilled. Ayan na nga, tahasan na niya sinasabi. Pwedeng kainin kahit ano, samantalang ang dami pinagbabawal ng law. Sinabi niyang marapat at mabuting gumawa ng maganda sa araw ng Sabat, samantalang pinagbabawal ng law. Ang anumang gagawin, maganda man o pangit. Iba ang ibig sabihin ni Jesus nung sinabi niyang I came to fulfill the law. He came to fulfill it in its original intent. He came to fulfill the original essence and spirit of the law, not the letter, not the contextual law, na pag wala na yung context, hindi na siya dapat law. Matthew 15:3-6. Sinagot sila ni Jesus,
Bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? So you see, He did not come to fulfill all of those traditions. Sinabi pa nga niya, marami sa tradisyon ninyo, paglabag na yan sa kalooban ng Diyos. Unawain natin si Jesus. Lalo tayo nagsasabing tayo Christian, tayo mga followers of Jesus. Talaga ba? Followers tayo ni Jesus? O followers tayo ng mga teachers of the law and Pharisees? O halo-halo? Magkakahalo yung dalawa, nakakalito. Jesus led His followers away from traditional Judaism. Ang linaw-linaw na inaakay niya ang mga tao palayo sa tradisyonal na reliyon nila. Ang dami niyang ginawa papalayo doon, kaya nga ang galit na galit sa kanya yung mga religious leaders. Kung siya ba'y tumatangkilik ng religion nila, tumatangkilik ng law, magagalit ba sa kanya yung mga tao sa templo? No. Pero bakit sila nanggagalaiti kay Jesus? Kasi talagang Jesus brought a new order, a new universal spiritual order, governed by love, by grace. Luke 11:52, kahabag-habag kayo, sabi ni Jesus, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinagkakaitin niyo ang susi ng kaalaman. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga ibig at ibang nais pumasok. Yan ay sa pintuan ng kaharian ng Diyos. Inakay na nga ni Jesus sa kanyang mga followers, papalayo sa traditional Judaism, tapos ngayon, may mga magpapauso pang muli ng old-style Judaism. I-revive pa nila. Kinokopya pa nila ngayon ang mga kapistahan, mga kasuotan, mga even sayaw, tugtog, mga tradisyon ng old-style Judaism, inakay na nga ni Jesus sa kanya mga followers palayo doon. Jesus and His followers placed the new over the old. Galatians 5:14, for the entire law is fulfilled in keeping this one command. Love your neighbor as yourself. Yun na ang tunay na mahalagang command. Pag sinunod mo yung love na yan, marami kang cruelties ng implementation of the law na hindi nagagawin. Kasi hindi sila magkatugma at hindi sila bagay magkasama. 2 John 1:6, at ganito ang pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay tayo ng ayon sa mga utos ng Diyos. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang-una. Mamuhay kayo ng may pag-ibig. Pero siyempre, pag obsessed ka sa law, pag in-implement mo yan, kakalimutan mo ang pag-ibig. Magiging cruel ka. At yun ang inaalis ni Jesus. Unahin ang pagmamahal kaysa legalistic law. Hebrews 1:1-2. Yan ang ating simula kanina. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son. So this is God's final word, Jesus. Love. Jesusness. Seryosohin natin ito. Hindi lang to slogan. Huwag sabihin, yan, dalas ko naman marinig yan. Yan, dalang lang yan. Pero, natupad na ba sa buhay natin? Tinablan na ba tayo? Kasi kung tinablan na tayo, totoo na, yan din ang laging ungkatin natin. Yan ang laging sasabihin natin, ituturo. Kasi napakalaga. So, pag sinasabi mong yan na naman, paulit-ulit, ibig sabihin, hindi mo pa naintindihan kung gaano kahalaga.
dapat ulitin dahil mahalaga. For the Word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Sabi ng Hebrews 4:12. At kung iisa-isahin nating namnamin, Hebrews 4:12, for the Word of God, who is Jesus, is alive and active. The Word of God is living. It is the Word of God, Jesus, more than the printed scriptures. Napakahalaga ng printed scriptures. Pero ang tinatawag na living Word of God ay si Jesus. Yung Holy Spirit na maraming itinuturo between the lines, maraming itinuturo na wala sa printed word, at maraming itinuturo na pagka inanalyze mo, Jesus found the interpretation and application of those printed words to be contradictory to the Spirit of God's love. Kaya marami siyang kinancel. Marami siyang inayos. Before Scripture is God, was God. Nauna ang Diyos sa religious scriptures. And when God sends His final word, the living word, His Son, the Holy Spirit, we better sit up and listen. Hebrews 4:12, for the Word of God, Jesus, is alive and active. Kung ano man ang katuroan ni Jesus, na parang salungat sa nakaugalian na, kay Jesus makinig. Kasi siya ang living Word. For the Word of God, Jesus is alive and active, sharper than any double-edged sword, sharper than any printed word. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It, meaning Jesusness, judges the thoughts and attitudes of the hearts. Matthew 17, 1-5. Jesus took him with Peter, James, and John, and led them up a high mountain. There he was transfigured for them. His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. Just then there appeared before them Moses and Elijah talking with Jesus. A bright cloud covered them, and a voice from the cloud said, "This is my son," referring to Jesus, not to Moses, not to Elijah, "whom I love. With him I am well pleased. Listen to him," not to Moses or the law, not to Elijah or the prophets. Listen to Jesus, the Son of God, the living Word of God. Listen to God's final word. Jesus, Jesusness. Recognize God's final word from among the many outdated words. Study Jesus. Study Jesusness. Bring Jesus, Jesusness, back into Christianity na napuno ng Pharisees. Ano ba talaga ang napakalaking content ng Christianity ngayon kundi Pharisees? Ano ba talaga ang pinag-aawayan? Ano ba ang pinambabato, pinagmamalupit sa kapwa? Pharisees. Kaya dapat Jesusness ang umiral. Yan ang challenge, mga kapatid. Lalo yung tagal-tagal na nagbabasa ng Bible, nag-aaral, nagtuturo pa man din, yung tagal-tagal na nag-church, maraming tinalikurang kamag-anak, kaibigan, kung ano-ano para sa church. Tapos, ano ang laman nung napupuntahan? Pharisee pala. Dapat manuri. Find. Recognize. Appreciate the essence, spirit of Jesusness, the pre-existent Word, in truths and teachings, even outside and beyond branded sectarian Christianity. Because Jesus is the living Word, the Word that existed before everyone else. That Word can be found in all creation. Because God fills heaven and earth with His presence, with His wisdom, with His love. Hindi lang nakakonfine sa mga pader ng Christianity ang Jesusness. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, madarama, makikita sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon, kung magbubukas tayo ng mata. Huwag tayong masyadong maging sectarian na akala mo sa loob lang ng simbahan yun nandun ang Diyos. God does not even live in temples made by man.
sabi sa Book of Acts. So, hanapin ang Jesusness sa lahat ng lugar, sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga katuruan. Hindi na solo ng branded and historical Christianity ang Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang katuruan ng Diyos. Hindi masusuri lahat dito sa ating usapan ngayon ang Jesusness. Introduction lang ito, kumbaga, pero pag-aralan. Ano-ano ang hatid ng bagong katuruan ni Jesus? Pag-aralan yan. Dahil may mga bago siyang katuruan. Ano-ano ang mga lumang katuroang pinalitan na ni Jesus? Hindi na dapat ipanglaban, ipangbato, at hindi na dapat magpalipin. Ano-ano ang God's final words through Jesus? Question lang ito. Wala pa yung answer. Itinatanong ito para ma-challenge tayong maghanap, manaliksik. Ito sa spoon-fed feeding ng mga luma na at mga memorize at mga gasgas na mga katuruan na wala nang halos talab. Kasi manhid na tayo. Mag-aral. Suriin talaga ang katuruan ni Jesus. Bakit siya pinatay ng religious system? Bakit galit ang mga priest kay Jesus? Bakit galit ang mga teachers of the law and Pharisees? Bakit? Tapos ngayon, yung mga teachers of the law and Pharisees pang susundan natin, sila pang kakampihan natin. Bakit nila pinatay si Jesus? Kasi iba ang turo ni Jesus. So kung ang buhay mo, ang pananalig mo, ang andar mo, kamukha ng mga Pharisees, kamukha ng mga teachers of the law, hindi ikaw ang sumusunod kay Jesus. Sumusunod ka sa Pharisee. Hindi ito para usigin ng sino man, kundi parang i-challenge na manuri naman tayo. Napakadaling isipin na Christian tayo, nasa Christian church tayo, Christian ang ating teaching. Totoo ba? O Pharisee-ness imbes Jesus-ness? It will spell the difference between peace or trouble, between